Afternoon guys. So kakagaling lang namin sa simba. Happy Sunday, November 3rd. Tama? Yes, November 3. 2 2 days na na lang lang. election na. Election na dito. So yun. Wala. So ayun nga guys, pupunta kami sa park for today's video kahit malamig. Nagyaya kami sa mga kasama namin sa community pero wala. Nalamig daw sila kasi winter. Shout out kay Ralph Ronquillo. Keep on watching. Yeah, hi Rap. So yun nga guys, we'll just do some fun activities in the park. Magba-barbecue kami. So see you later. Guys, correction lang pala dun sa nakaraang post ko tungkol kung saan nakalocate yung Jollibee sa may sinabi ko nga yatang Rockville. Ano pala yun sa Silver Spring, Maryland kasi nagkamali yung address ko. Yung Rockville is referring to Rockville dun sa sa church na pinuntahan namin. Salamat sa pag-correct kay Ralph. Bye! So here we are guys, sa Canada Girl, nandito na. Ganda dito. Yung park. Sara tong pinto, Rafa. Ayan guys, so wala masyadong tao, syempre, kasi winter. Kami lang. Kami lang, so trip lang talaga. Team Perez lang malakas. Kaya puro lamig. Puro panlamig. Saan tayo? Doon or doon? So dito. Ay, nandun no? Yung... Ganda. Guys, welcome sa Team Perez Vlogs. So, ayun ako. So, yun, nandito na tayo sa wakas. Nahirapan kaming magluto, guys. Mag-start ng fire. So, ayan, papakita ko lang yung aming paligid dito. Nagbe-baseball, sila. Tapos, eto, look at that, guys. Tubig yan. Nandito kami sa Gunpowder State Park. Sa paborito naming state park dito sa Maryland. 16 minutes away lang sa amin. Tapos ito yung niluluto ko. Ayan guys. Sorry. Ayan. Chicken barbecue tsaka pork barbecue. Oops, sorry. Ito. Ito si Rafa. Si Daddy. Sila. Ayan. Okay, samahan nyo kami. Enjoy natin tong place na to dito sa Maryland. Welcome sa Team Perez Vlog! Guys, eto na, tapos na kaming kumain, nakapagluto finally after halos isang oras magpabaga. Guys, pinapalis na kami ng Ranger. Oo, after namin kumain 5 PM daw, so Kasi 30 minutes na lang.
Oo nga pala, daylight saving time na dito sa Northeast, East America. Sa lahat na yun, di ba? Sa buong US na. Yun. So, ano na siya guys, magsa-sunset na. So, ngayon, 13 hours na naman ang time difference namin sa Philippines. And, after namin kumain pa rin sila Rafa. Uuwi na kami. Enjoy naman namin yung apartment namin. Yung bayad sa apartment namin na napakamahal. Enjoy muna namin yung bago namin synthetic grass. True. So, tara guys, pag-usapan natin yung ano na nga ba after a year namin dito sa US. Ano na ba yung realization natin, Han? Habang kumakain. Aba, kumakain ako. Realization natin sa Amerika. Number one siguro para sa akin is mahal lang mamuhay dito. That is reality. Compare mo sa buhay namin sa Dubai. Kasi doon mo naman tax free yung renta doon ng bahay, walang tax. Yung mga groceries doon, may tax ng some sales tax, pero yung kakaltasan ka sa sahod, kung ano yung sahod mo, yun din naman yung makukuha mo na buo. Tapos dito sa US, bukod sa federal tax, state tax dito sa Maryland, tapos Social Security tax, Medicaid, napakadami ditong deductions, which is sa Dubai wala siyang deductions. Ikaw paano ang realization mo? Kumakain lang. Sorry, kumakain kasi siya. Isa pa pala na na realization namin dito sa US is yung healthcare. Hindi siya madaling sinasabi nila na madaling ma-access siya. For instance, kung gusto mong magpa-check up sa primary care or yung parang general check up, aabutin ka ng ilang months, weeks bago mo makuha yung slots para sa check up mo. Which is sa Philippines, sa Dubai, magpa-book ka lang or tumawag ka lang or minsan nga mag-walk-in ka, tatanggapin ka. Dito kasi hindi ganon. So, kailangan mo talagang para sa akin aralin mo yung healthcare system dito. Kagaya ng kunyari, gusto mong may emergency ka, masakit yung tiyan mo, gusto mong magpumunta ng emergency or ER, hindi ka basta-basta tatanggapin kapag tinanong ka nila, dumaan ka na ba sa urgent care? Kasi ganun dito. Pupunta ka muna sa urgent care bago ka sa ER. Kasi ang tatanggapin lang nila dito is real emergency. Ano ba yung real emergency? Kapag may severe blood loss ka na, kapag may gunshot wound, kapag stroke, kapag may heart attack ka na, yun yung mga real emergency bago ka tanggapin sa ER. Take note, hindi yung pagdating mo ng ER, maaano ka na agad, magagamot ka na agad, mag-wait ka pa. So, yun lang, yun pa yung mga, hindi ko naman sasabing downside, pero, yun yung lang mga na-experience namin dito. Sa amin yung 1 year namin. Second is, yung importance na marunong kang mag-drive. Kasi, dito sa Amerika, ang transportation dito, kung nakatira ka sa city, sa big city na mayroong bus, may train, may Uber, may taxi, kagaya sa New York, sa California, sa mga main cities, sa Florida, ganyan, napakadali ng transportation. So dito nakatira kami sa outside ng Baltimore City, sa county kami, suburb ng Baltimore. So kailangan talaga naming natutong mag-drive, which is sa Philippines, sa Dubai, di mo na kailangan yun kahit wala kang kotse, mabubuhay ka dun Pero ano ba yung good side kung marunong kang mag-drive? Syempre makakapasyal ka kagaya namin. Malakwatsa kami. Simula nang nagka-car kami, tapos nakakapasyal na kami, kaya ko nang mag-drive sa malalayo. Kagaya ng Canada. Nakapunta na kami sa Canada dahil may sasakyan kami, marunong na ako mag-drive.
na-explore namin yung mga places na ini-imagine lang namin noon, na pinapangarap lang namin noon. So yun, thankful kami sa US na natutupad namin yun. Next one is yung prices dito. Napakataas ng cost of living. So hindi ka dapat pwedeng tamad-tamad dito. Sa isang taon na namin, talagang nire-require, talagang kailangan mo magtrabaho. Hindi talaga kaya yung isa ka lang magtatrabaho. So, kaya yung asawa ko, ginawa niya yung might niya, yung best niya para makahanap ng work. Hindi man lang yung align sa, sa career na inumpisahan niya sa Philippines saka sa Dubai. At least may stable na trabaho yung asawa ko. Ako din, ganun. May trabaho ako dito bilang nurse. And, ayun, na-enjoy naman namin yung fruit of our hard work. So yun guys, uwi na muna kami. Tuloy na lang natin to. Bye! This is the fall here sa USA guys. Enjoy! Tingnan. Hello guys, good evening. Lang, election bukas. Gamitin yung school namin for election. So ito yung cafeteria. So yun lang. God bless America tomorrow. Good luck sa mga boboto. Ingat. Hello guys, morning. Welcome to Team Paris Vlog. So for today's video, pupunta kaming Costco. Back passenger po si Daddy. Yeah, dahil maindredos yung anak namin, chismoso, gusto daw makita yung nakikita sa dashcam. Hindi, ikaw. Hindi ko nga makita. Kitang-kita ko nga. Ang ganda. Ganda. View ko sa... Yeah, yun guys. Bakit kasi gusto mo Nasa dyan? labas. Tagal na ako hindi nakakupo dito. See you later, Costco. Free taste. Ayan o, nagre-record na ako mami o. Hi po. Nagfa-flex yung nanay ko sa card o. Oh, Guys, ang yabang, mahal ng yabang. bayad, 130. Oh, sige, gang, di ba? Morning sa Costco. Nandito kami sa Costco ngayon. Quick grocery lang. Tingnan niyo yung mga prices. Ayan, M&M's na for $11.29. Gusto ko to. Bili ko ata isa. Ay, hindi ko kaya. Can't. Gusto mo ito? Ano na po yung aking corny asawa. Yeah, may baon ako. So, goal natin guys is makahanap ng ng murang deals. Tapos, ano nga natin? On ko lang yung aking mic. No, low battery na yung mic. So, maghanap na tayo ng murang deals ngayon dito. So, yeah. Almond dark chocolate. Masarap kaya to. Gusto ko to. Almond dark chocolate. Mabigaw. What? Dark chocolate. Ayan. Biscotti. Biscotti. Wala, Here hindi na. again. Tara, balik tayo dun. So, yan guys. Samahan nyo kami. Kasi mag-winter na. Snow boots. Ayan. Yan yung price niya. Ito, di ko makita. Ayan yung price. Oh, sorry. Ito mga to. Snow boots. Diba? Noong 9, napalang pa rin. Ay, napalang ako. Sa alin? Eh kasi magagamit kasi yan na sa bahay. Alam mo yun? Pag about sa bahay. So look at this, how many pieces siya? Isa lang ba to? $2.99 pa kayo. Ilan ba Yeah, I yun? think so.
Let's just detach. Ito guys, tingnan nyo na. Christmas season dito sa Costco. Ito, yung mga price niya. Paano yung zoom nito, Han? Paano yung zoom? Pipindutin mo muna to. Saan mo? Ayan yung price. Okay. Ito na yung Christmas tree. This is the Christmas tree. Mamahal. $5.99. Christmas tree. Sale daw to. Ganda niya. Kasi plastic siya. Hindi siya maglalagas. Oh, wow. Ganito dapat Christmas na natin. Uy, $19 lang. Ayun o, 89 ba yun o? Ha? Ayun yung bluey. Oo. Tapos ito, 18. Tapos tinan mo to. $100. Ayun, maganda to sa ano natin, balcony. No? Saan mo mailalagay yan? Sa ilalim ng Christmas tree. $100? It's too much. Ang laki. Or that? You know who that is? Huh? Ano guys, look at this. Ganda to sa balcony. Grabe naman. Ito ang maganda. Ano itong maganda? Ito, tama yung price. 49. Sabi nga. Pero kaso hindi magkaasya sa bag. Ay, sa bag, sa pinto. Ah, ito yung garland. Yung nilalagay dun sa may TV. What's that? Ano yan? 7 lang. Meron naman tayong mga kutsilyo. Eh, gunting. Ito na naman ho, ang bata. Coca-Cola. Let's go, guys. Ay, Rap, ayan na, Rap. Free taste. Kuha ka na ng free taste. So, Rapa, utusan na natin si Rap magkuha ng free taste. Meron tayong free taste. What is this? This is tortilla. Okay. Free taste. Hello guys, ito na ang daming Pilipinong manunood. So, andun siya. Dito kami Cinemark. Ayan. Gamit ko na yung phone ko. Dito ako mag-order. So, ayan. Hello guys. Tapos na yung pinanood namin. Ano masasabi mo, Rap? Okay. Daming umiyak guys. Lalo na ako. Nakaka-relate. Ang ganda ng palabas na to. So, ayan yung Cinemark. Ang daming nanood na Filipino. Mas nakakatuwa, meron pang mga ibang lahi na nanonood. Pero may translation naman siya. So, yeah, bye!